Sa kasalukuyan, ang atensyon ng media sa buong mundo ay nakatuon sa isang partikular na fenomenon sa Asya. Hindi ito tungkol sa digmaan o sakuna, kundi tungkol sa isang himala sa negosyo. Ang Pilipinas. Isang bansa na madalas bansagan ng mga international watchdogs bilang isa sa pinakamahirap na lugar para magnegosyo, dahil sa red tape at talamak na korupsyon, ay biglang binuksan ang pinakamahalagang pintuan nito, eksklusibo para sa mga Hapon. Sinasabing sa bansang ito, walang gumagalaw kung walang padulas. Ngunit ang mga kumpanyang Hapon ay hindi nagbigay ng kahit singkong duling na suhol. Nanindigan sila sa kanilang prinsipyo. At ang resulta? Sa halip na palayasin, sila pa ang hinabol at pinili ng Pangulo para itayo ang kinabukasan ng bansa. Ang Japan ay matagal na nating kapatid, sabi ng isang opisyal. 10 taon na ang nakalilipas, nang ang ibang bansa ay sumuko na sa gulo ng Maynila, ang mga Hapon ang nanatili. Ito ang kwento kung bakit ang isang bansang puno ng sugat ng nakaraan at dumi ng politika ay piniling hawakan ang kamay ng Japan. Ako si Carter, isang veteranong mamamahayag para sa YISI. Ang Danger Zones ang aking espesyalisasyon. Nakabase ako sa Southeast Asia sa loob ng 22 taon. Nakapanayam ko na ang mga leader ng rebelde sa Mindanao, pumasok sa mga drug war zones, at nagulat sa gitna ng bagyong Yolanda. Pero ang Pilipinas, sa aspeto ng malinis na negosyo, ay tila mas mahirap pasukin kaysa sa anumang war zone. Ilang beses na akong nakarinig ng kwento ng mga dayuhang investor na umuwi ng luhaan dahil naubos ang pera sa kakalagay sa mga opisyal. Kaya nang sabihin sa akin ng editor-in-chief ko, Carter, pumunta ka sa Maynila. Tignan mo ang new government city na tinatayo doon. Sabi nila, hawak daw ng Japan ang lugar na yon. Kahit ang China, nagrereklamo, kalahati lang ng puso ko ang naniwala. Ang Japan? Ang maliit na islang bansa na yon, mangingibabaw sa magulong politika ng Pilipinas. Siguro nagbebenta lang sila ng mga second-hand na Toyota o Sony gadgets. Iyon ang akala ko. Pero mali ako. At sa loob ng ilang araw, malalaman ko kung gaano ako kamali. Lumapag ang eroplano ko sa Ninoy Aquino International Airport, NE. Ang init at alinsangan ng Maynila ay agad na sumalubong sa akin paglabas ko ng tube. Ito ang amoy na pamilyar sa akin, halong jet fuel, tropikal na hangin, at ang di maipaliwanag na amoy ng isang megacity na hindi natutulog. Pero pagpasok ko sa arrival hall, may napansin akong kakaiba. Sa halip na ang nakasanayang magulong mga poster ng mga local telco o mga mukha ng politiko, ang bumungad sa akin ay higanteng mga billboard. Sony, Toyota, Panasonic, Mitsubishi. Nasa gitna ako ng Maynila pero parang nasa Haneda Airport ako sa Tokyo. Ang mga patalastas ay malinis, moderno, at nangingibabaw sa paligid. Sa immigration, tinignan ng opisyal ang passport ko. Isang tipikal na Pilipinong opisyal, medyo istrikto ang mukha, pagod sa dami ng tao. Japanese, tanong niya. No, British, sagot ko. Tumango siya, ibinalik ang passport ko, at biglang umiti ng may halong kwento. Maraming Hapon ngayon. Business is booming. Iyon ang unang pahiwatig. Sumakay ako sa isang grab car, ang bersyon ng taxi dito. Ang driver ay nasa edad 50, naka-polo shirt, at may rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Binuksan niya ang radyo. Isang pamilyar na kanta ang tumutugtog. Hindi ito American pop at hindi rin niya original Filipino music na ballad. Ito ay ang kantang Si Pretender ng bandang Official Hajj Dandism. Isang Japanese song. Umaalinggaw ang boses ng bokalista sa loob ng kotse habang binabaybay namin ang Skyway. Ang driver, kahit halatang hindi naintindihan ang Japanese lyrics, ay sumasabay sa himig. Hinahum niya ang melody ng perpekto, tinatapik ang manibela sa ritmo. Mahilig ka sa Japanese music, tanong ko. Tumingin sa akin ang driver sa salamin at nag-thumbs up. Solid, sir. Japan, number 1. Sony ang radyo ko. Toyota ang sasakyan ko. Matibay. Habang papasok kami sa bagong develop na lugar ng New Manila Bay City, isang massive reclamation area na sentro ng kwento, nawalan ako ng salita. Ang tanawin sa harap ko ay hindi katulad ng magulong Maynila na nakasanayan ko. Walang spaghetti wires. Walang lubak. Ang mga gusali ay puro puti.
Daan-daang ektarya ng mga gusaling gawa sa puting marmol at salamin ang nagniningning sa ilalim ng tropikal na araw. Government centers, corporate towers, luxury hotels, lahat ay puti, malinis, at nakaayos sa isang grid na tila hindi sa Pilipinas. Pero ang mas nakakagulat ay ang mga karatula sa bawat construction site. Tasey Corporation, Mitsui & Co., Kajima Corporation, Shimizu Corporation. Binilang ko. Sa maikling biyahe namin, nakakita ako ng 23 karatula ng Japanese companies. 8 lang ang sa China. 5 sa Amerika. 2 sa Europe. Ang Japan ang hari dito. Buong pagmamalaking itinuro ng driver ang mga gusali. Sir, yang building na yan? Taisei ang gumawa. Yang isa, Obayashi. Yang nasa dulo, Sonidai. Galing no? Bakit, hindi ko mapigilang itanong? Bakit puro Japanese companies? Bakit hindi mga local o Chinese, mas mura sila? Nagkibit balikat ang driver, pero seryoso ang sagot. Sir, dito sa Pilipinas, sanay kami sa pwede na yan. Pero ang mga Hapon, iba ang gawa. Pulido. At saka, may isang salita sila. Anong salita? Honor. Hindi sila nandaraya. Pagdating ko sa hotel, isang 5-star hotel na pag-aari ng isang Japanese chain, nakita ko ang plaque sa lobby, Constructed Yilai Tasey Corporation. Tinanong ko ang receptionist. Marami bang Hapon dito? Opo, sir, sagot niya habang inaabot ang susi. Karamihan ng guests namin, Japanese engineers at executives. Linggo-linggo may dumarating. Sila ang nagtatayo ng bagong Maynila. Nang gabing iyon, sa kwarto ko na overlooking sa White City ng Manila Bay, sinimulan ko ang aking unang report. Ang chismis ay totoo. Higit pa sa totoo. Sa isang bansang kilala sa magulo at maduming kalakaran, ang Japan ay nagtayo ng isang santuwaryo ng kalinisan at order. Hindi lang ito negosyo. May nangyayaring kakaiba dito. Kinabukasan, nagpa siya akong alamin ang katotohanan. Sino ang nagtayo ng 500 gusaling ito? At paano nila ito nagawa ng walang lagay? Sinalubong ako ng aking guide, si Manuel. Isa siyang government liaison officer, 4 na puwes, matalino, at magaling mag-Ingles. Sa Pilipinas, kailangan mo ng key-fixer o guide para gumalaw ng mabilis. Saan mo gustong magsimula, Carter, tanong niya. Gusto kong makita ang pinakamahalagang gusali sa lugar na ito, sagot ko. Dinala niya ako sa bagong palasyo, New Executive Building. Habang binabaybay namin ang malalawak na kalsada na napapaligiran ng palm trees, ipinaliwanag ni Manuel ang konsepto. Ang tawag dito ay Pearl City. Gusto ng gobyerno na maging simbolo ito ng bagong Pilipinas, malinis, puro, walang bahid ng dumi. Kaya puti ang kulay ng lahat. Saan galing ang marmol, tanong ko. Romblon, at yung iba imported pa mula Italy at Vietnam. Mahal, pero kailangan para sa vision. Huminto kami sa harap ng bagong palasyo. Isang higanting istruktura na may gintong dam, kumikinang sa init ng tanghali. Mas malaki pa ito sa Malacanang. Tinignan ko ang cornerstone. Contractor, Tasey Corporation. Hapon ang gumawa ng opisina ng Pangulo, gulat kong tanong. Yes, sir, ngiti ni Manuel. Sila lang ang pinagkakatiwalaan para sa ganito kadelikadong proyekto. Sunod kaming pumunta sa New Senate Building. Puting marmol din. Kajima Corporation. Ang National Stadium. Hugis sa lakot ang bubong. Mitsui & Co. Ang Convention Center. Engineering. Nagsulat ako sa notebook ko. Sa 543 na gusali sa Pearl City, tinatayang 80% ay gawa ng mga Hapon. Manuel, sabi ko habang kumakain kami ng inasal sa tanghalian. Bakit Japan? Ang China, nandyan lang sa kabilang dagat. Ang atheist, matagal niyong kaalyado. Bakit Japan? Bumaba ang boses ni Manuel. Tumingin siya sa paligid bago magsalita. Carter, alam mo naman ang reputasyon ng politika dito, di ba? Ang mga kumpanyang Chino. Mura nga pero kadalasan substandard ang gawa. At saka may mga hidden charges.
Yung mga Amerikano naman o European, minsan masyadong maraming kondisyon sa human rights at politika. Ang Japan? Ang Japan, huminga ng malalim si Manuel. Wala silang hinihinging kapalit kundi ang bayad sa kontrata. At ang pinaka-importante, hindi sila nagbibigay ng lagay. Lagay? Bribe. Suhol. Sa Pilipinas, normal na ang 20% to 30% ng project cost ay napupunta sa bulsa ng politiko. Pero ang mga Hapon? Zero. No corruption policy. Posible ba yon? Hindi ako makapaniwala. Sa Pilipinas, makakakuha ka ng kontrata ng walang suhol. Tumango si Manuel. Mahirap paniwalaan pero totoo. Ang katigasan ng ulo nila na huwag magbigay ng suhol. Yun ang naging brand nila. Na-realize ng gobyerno na kung gusto nilang matapos ang proyekto ng walang nakaw, sa Hapon dapat ibigay. Sa gulat ko, sinabi ni Manuel na may isang tao akong dapat makilala. Siya ang nagsimula ng lahat, sabi ni Manuel. Isang Hapon na dumating dito 30 taon na ang nakararaan, noong panahon pa na puro brownout at kudeta ang Pilipinas. Siya ang nagturo sa amin na pwedeng maging malinis. Dinala ako ni Manuel sa isang lumang building sa Makati, malayo sa kinang ng Pearl City. Ito ang orihinal na opisina ng Taisei, Philippines. Dito ko nakilala si M. Kijushi. 58 anyos. Simple ang suot na polo barong. Ang mukha niya ay sunog sa araw, tanda ng ilang dekada sa construction site. Ang mga mata niya ay mailalim na hindi mo makikita sa mga bagong salta. Welcome, bati niya sa akin. Ang English niya ay may halong puntong Filipino. Kajushi, totoo bang 30 years na kayo dito? Tanong ko. Opo. Dumating ako noong 1997. Panahon ng Asian Financial Crisis. Nagkwento siya. Noong panahong iyon, walang gustong pumunta sa Pilipinas. Magulo, maraming kidnapping at bagsak ang ekonomiya. Ang mga kasabayan niya sa Tokyo ay sa New York o London gustong ma-assign. Siya. Pinili niya ang Maynila. Bakit? Tanong ko. Gusto kong patunayan ang sarili ko, sagot niya habang nakatingin sa bintana, tanaw ang traffic sa EDSA. Sa Japan, isa lang akong ordinaryong engineer. Dito, pakiramdam ko, makakatulong ako sa pagbangon ng isang bansa. Kumusta ang simula? Tumawa siya ng mapait. Impyerno. Ang init, ang traffic, ang gulo. Pero ang pinakamahirap ay ang kultura ng korupsyon. Ikinuwento niya ang una niyang malaking proyekto, isang housing project sa Cavite. Isang araw, dumating ang isang opisyal ng NAID, Local Government Unit. Nakabarong, may mga bodyguard. Sinabi niya sa akin, Kajushi, kung gusto mong lumabas ang permits mo bukas, kailangan namin ng 0% para sa processing fee. Malaking halaga yon, sabi ko. Milyon-milyong piso. Sinabihan ako ng local partner ko, magbigay ka na, normal yan dito. Kung hindi, tenga tayo. Anong ginawa mo? Tumigas ang mukha ni Kijushi. Tumanggi ako. Sabi ko, ang Taisei ay hindi nagbabayad ng suhol. Quality ang binabayaran nyo sa amin, hindi ang pirma nyo. Anong nangyari? Pinatigil nila ang trabaho. Hinarang ang mga semento namin sa customs. 3 buwan kaming walang gawa. Ang mga trabahador ko nagugutom na. Umiiyak ang mga foreman ko. Sabi ng head office sa Tokyo, umuwi na lang ako. Pero hindi ka umuwi. Hindi. Naghintay ako. Araw-araw akong pumupunta sa munisipyo, nakaupo lang, naghihintay. Hanggang sa isang araw, may dumating na mas mataas na opisyal galing sa national government. Nagtanong kung bakit nakatiwangwang ang proyekto. Sinabi ko ang totoo. Ayaw po pumirma ni Mayor kasi wala akong panglagay. Nagulat ang opisyal sa katapatan niya. Sa Pilipinas, walang nagsasalita ng ganoon kadirekta. Dahil sa hiya at takot na mapahiya sa national media, biglang inilabas ang permit. Simula noon, sabi ni Kajushi, kumalat ang balita. Huwag niyo nang hina ng lagay ang Hapon na yan, matigas ang ulo. Pero tatapusin niya ang trabaho ng maayos. Ang tunay na turning point ay nangyari sa isang government housing project. Natapos na ang kontrata, bayad na sila.
Pero pagkalipas ng 6 na buwan, may pumutok na tubo dahil sa depektibong materyales mula sa supplier. Wala na kaming obligasyon doon. Tapos na ang warranty period sa specific part na yon, kwento ni Kijushi. Pero nang makita ko ang mga residente na walang tubig, naisip ko ang prinsipyo namin. Kaizen. Honor. Inutusan niya ang team niya na ayusin ang buong sistema, libre. Gumastos ang kumpanya ng millions. Nang malaman ito ng gabinete, hindi sila makapaniwala. Sanay sila na tinatakbuhan ng kontraktor kapag may sira. Kami, bumalik at inayos ng walang bayad. Doon nagsimula ang tiwala. Nang itatayo na ang Pearl City, mismong ang Pangulo ang nagsabi, ibigay nyo sa mga Hapon. Sila lang ang hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Tinanong ko siya tungkol sa pamilya niya. Lumungkot ang mukha ni Kijushi. Ang asawa at mga anak ko ay nasa Tokyo. Umuwi lang ako tuwing Pasko at Golden Week. Hindi ko nakita ang pagtatapos ng anak ko sa elementarya at high school. Minsan, sinabi ng asawa ko, kinasal ka ba sa Pilipinas o sa akin? Sulit ba? Tanong ko. Tinuro niya ang skyline ng Maynila. Tignan mo yan, N.E. Carter. Yang mga gusaling yan, hindi lang semento at bakal. Yan ang ebidensya na pwedeng maging malinis sa mundong madumi. Ang respeto ng mga Pilipino sa Japan. Yan ang pamana ko. Hindi lang sa semento nagtapos ang kwento. Sinabi ni Manuel na may isa pang dahilan kung bakit bukas ang puso ng Pilipinas sa Japan. Kultura. Bumisita ako sa University of the Philippines, LICI. Nakilala ko si Professor Grace, isang cultural historian. Professor, paanong ang bansang sinakop ng Japan noong World War I ay naging ganito ka-obsessed sa Japanese culture? Tanong ko. Ngumiti si Prof. Grace. N.R. Carter, narinig mo na ba ang Voltes E? Yung anime robot. Noong dekada 70, sa ilalim ng batas militar, ipinalabas ang Voltes E. Naging simbolo ito ng pag-asa ng mga batang Pilipino. Tinanggal ito ng diktador dahil masyado raw bayolente, pero ang totoo, takot siya sa mensahe ng revolusyon. Nang bumalik ang demokrasya, bumalik ang Voltes E. Kasunod ang Bioman, Ghost Fighter, Slam Dunk. Ang henerasyon na nagpapatakbo ngayon ng gobyerno at negosyo. Lumaki sila na ang mga bayani nila ay mga Japanese characters. At ngayon? Ngayon, Hanayori Dango, Meteor Garden version, One Piece, at Attack on Titan. Sa isang bansa na uhaw sa hustisya at kaayusan, ang mga kwento ng Japan, kung saan laging nananaig ang disiplina at pagkakaibigan, ay nagbibigay ng pag-asa. Sa kantin ng unibersidad, nakausap ko ang mga estudyante. Angel, tawag ko sa isang dalagang nag-aaral ng engineering. Bakit ka nag-aaral ng Nihongo? Sir, pangarap ko pong magtrabaho sa Taisi o Toyota, sagot niya ng mabilis. 3 times ang sweldo kumpara sa local companies. At saka, ang ganda sa Japan. Nakikita ko sa anime. Malinis. Ligtas. Saan mo gustong pumunta? Kumislap ang mata niya. Sa Shibuya Crossing. Gusto kong kumain ng authentic ramen. At gusto kong makita ang mga lugar sa pelikulang Your Name. Ito ang use of power na hindi kayang tapatan ng pera ng China o impluensya ng Amerika. Nakuha ng Japan ang puso ng kabataan. Bago ako umalis, dinala ako ni Manuel sa Batangas, sa isang massive Vans, liquefied natural gas, terminal na itinatayo ng Mitsubishi. Ang Pilipinas ay uhaw sa kuryente. Madalas ang brownout. Ang solusyon ng Japan. Malinis na enerhiya. Sa site, nakita ko ang isang Japanese engineer na nagtuturo ng Nihongo sa mga Pilipinong trabahador sa loob ng isang container van tuwing break time. Ohayo gozaimasu, bati ng mga trabahador na naka-hard hat. Tinanong ko ang engineer si Emma. Sato, bakit ka nagtuturo? Para po mas madali ang trabaho. Pero higit pa doon. Gusto nilang matuto. Uhaw sila sa kaalaman. Ang mga Pilipino, napakagaling na trabahador kapag trinato mo ng tama. Ang proyektong ito ay magbibigay ng kuryente sa kalahati ng Luzon. At muli walang lagay. Walang under-the-table deals. Sa huling gabi ko, nagkape kami ni Manuel at Prof. Grace sa Alam mo, Carter, sabi ni Prof.
Grace habang hinahalo ang kanyang Barako coffee. May malalim na dahilan kung bakit click ang Pilipinas at Japan. Ano yon? Ang dagat. Ang Kuroshio Current. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga ninuno namin ay naglayag sa isang karagatan. May mga Manila jars na natagpuan sa Japan. May mga Japanese settlements dito bago pa dumating ang mga Espanyol. Pero nagkaroon ng giyera, paalala ko. Masakit yon. Pero ang Japan, pagkatapos ng giyera, ay bumalik hindi bilang sundalo kundi bilang tagatayo. Sila ang nagbigay ng pinakamalaking aid, nagtayo ng mga tulay, nagpadala ng tulong tuwing may bagyo. Ang tawag namin doon ay utang na loob. Utang na loob. Debt of gratitude. Kapag damay mo ang isang tao sa hirap, kapatid mo na siya habang buhay. Naramdaman ng Pilipinas ang malasakit, concern ng Japan. Kaya ngayon, ibinabalik namin ang tiwalang iyon. Sa airport, bago ako sumakay pabalik ng London, nakita ko ulit si Angel, ang estudyante. Nasa departure area siya, may hawak na folder. Angel! Saan ka pupunta? Sir! Natanggap ako. Sa Tokyo, halos maiyak siya sa tuwa. Pupunta na ako sa Shibuya. Umiti ako. Ito ang mukha ng bagong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa bintana ng eroplano, tinignan ko ang Maynila sa ibaba. Nakita ko ang Sea Pearl City, ang mga puting gusali na itinayo ni Kajushi at ng Taisei. Nagniningning ito sa gitna ng magulong lungsod, parang isang parola ng pag-asa. Ang Japan ay hindi sumakop gamit ang baril. Sumakot sila gamit ang semento, disiplina, at dangal. At sa isang bansang pagod na sa korupsyon, iyon ang pinakamalakas na sandata sa lahat. Nagsulat ako sa aking journal, ang Pilipinas ay hindi nasarado. Bukas na bukas ito, pero para lamang sa mga marunong tumupad sa usapan.